Good evening po mga kababayan ng sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is September 7, 2025 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Cityland, sa may 1 top residences, Barangay 703 Malate, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Robinson's Place, Manila, sa may Pedro Hill, Barangay 670 Ermita, Manila po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pang nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po namin marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, si government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya. Ma'am, nakuha na po natin genetic. However, kung buntis ka, for pregnant women na nagkakaroon ng shingles, pwede siyang matransfer yung virus if active ka na may shingles during pregnancy. So, it doesn't really affect na mamana, which is genetics, hindi naman talaga. So, active infection siya yung tubig ng rashes mo, yun yung nakaka-infect ng tao. And para po sa ating mga listeners ngayong gabi, ang mga natural ways po, mga natural na paraan o lifestyle practices na maaari pong makatulong, to treat shingles. Unang-una, we have mentioned na ang shingles po, ito po yung nag-trigger from low immune system, mahinang resistensya, So, when you target that area, so how do we target that? Healthy diet po, mga kaibigan. Healthy diet po na mayaman sa prutas, sa gulay, at whole foods, para palakasin po ang ating immune system. Next is enough sleep, mga kaibigan, sapat po na tulog. Stress management din, dahil stress po ay nakakababa rin po yan. Or oatmeal bath, pwede. Oatmeal bath to soothe the discomfort. Pwede din aloe vera. Aloe vera, what else, Doc, aside from that, oat compress, oatmeal bath. So, paano po ba yung oatmeal bath, Doc? Paano po ba yun? Yung oats, pwede natin siyang oil, at saka yung, parang yung gagawin natin scrub. Kasi para siya para maging malinis yung hashes natin, at saka hindi na siya yung scar mo siya lalo or parang matagal na mag-aano. So pwede mo siyang i-boil yung oats or soak mo, and then you can put your soap or bath soap para yun yung gawin mo pang, diba may mga oatmeal bar na nabibili sa mga groceries, mga shops, parang ganun. And we have received another question, Doc, from one of our listeners. Speaking of bathing and ligo, sabi niya, Doc Jerry, pwede po ba talaga maligo ang taong may shingles? Anong sabon po ba? Thank you so much. Okay. So, yun din ang usual na tanong or para mali impormasyon ng mga oldies natin. So, kasi, ay, may rashes ka or may ilaw ka, huwag kang maligo, ha? Oo. So, parang, eto naman, kasi parang hapdi siya, especially kung shingles or kung yung chicken pox. Actually, to correct that notion, mas mabuti po na naliligo tayo regularly. Kasi para hindi siya magka-bacterial infection. So, viral infection man sana, pero dahil hindi natin siya naalagaan ng tama, nagkaka-bacterial infection siya. So, mas mabuti po naliligo, malinis. So, better is yung lukewarm or cold water para hindi siya lalong mag-infect. And yung soap para malinis talaga. Yeah, and I guess iwasan lang din talaga, Doc Jerry, na kuskusin yung paltos, yung mga areas parang na may shingles. Pwede din, mura naman yung sulfur bar soap. Pwede naman siyang antibacterial and antiviral. Okay, so pwede yun. Thank you so much. And thank you din po sa ating mga listeners for sending in your questions. Kung kayo rin po
ay may mga katanungan ano, or clarification or even experiences about shingles o di po kaya herpes, maaari po kayong mag-text sa aming numerong 0918-944-7891. Maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang pong batiin si Brother Joseph Sanggalang. Sino po ay nanonood from Malusak SDA Church, Gloria District Oriental, Mindoro Island, Luzon. Maraming salamat po sa pagsubaybay, Brother Joseph, and we're more than happy to have you here this evening. Nandito rin po si Sister Janice Caranzang Manilias. Ayan, good evening po sa inyo, Tita Janice. And hello din kay Yana. Maraming salamat sa pagsubaybay. At pinabati ko rin po ang lahat ng ating mga drivers na nakikinig, ano? Mga jeep drivers, truck drivers, taxi drivers. So, patuloy po kayong panatilihin ligtas ng ating Panginoon. And another question we received, Doc Jerry, ano? So, sabi po ng ating listeners, Doc, pwede po bang maiwasan ang shingles? May vaccine po ba tayo to prevent shingles? Yes, so actually, di ba, yung shingles natin is varicella zoster virus. So, katulad ng chickenpox, ito ay naiiwasan na if na nagpapabakuna tayo, especially sa mga bata. So, yung antiviral natin, I mean, the vaccine natin for this is yung for the chickenpox, yung pagbibigay natin ng MMR na vaccine with varicella zoster virus. So, the first year ng bata, 12 months to 16 or 18 months, and then the second dose na ibibigay din. So, that is on the 4th year to 6th year old siya. So, pwede yung second dose. If ever na wala kang vaccine ng bata ka, pwede ka namang magpa-vaccine. When you are older na, it's still 2 doses. So, 4 weeks and then 8 weeks. So, or 8 weeks apart. So, 4 to 8 weeks apart. So, dapat 2 doses talaga. And if ever naman na nagka-chickenpox ka before, tapos parang low ang immune system mo or diabetic ka, or nagpapadialysis ka, or may iba kang sakit na low talaga yung immune system mo, especially may cancer, you can also opt to have shingles na vaccine. May available naman po. Pero, still the same, 2 doses yung ibibigay. Thank you so much, Doc. And before we proceed, I just want to answer Polistico Carmela. Sabi na po ulit daw po ng number. So, maaari po kayong mag-text sa aming numero 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Pwede din po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Next question, Doc. Ito naman ay galing naman po sa ating listeners once more, and very similar lang yung question nila, so I will just combine it into one question. So, ang point po nila is, may mga pagkain po bang nakakatulong o dapat iwasan kapag may shingles? Okay. So, as I have said sa nutritious food na kinakain natin, fruits and vegetables, in particular, if you want to be clear, we have to go for leafy vegetables, leafy green vegetables, katulad ng malunggay, spinach, or yung pwede din yung kangkong, or alugbati, or kale, or mga green leafy vegetables, kasi nakaka-boost siya ng immune system natin, high in vitamin C siya, at saka with protein. Pwede din po yung carrots, squash, kasi good siya sa ating mata, vitamin A as well, for our skin. Okay? So, may mga other sources po din tayo ng vitamin C, like the red bell pepper, broccoli, cauliflower, and saka mga citrus fruits, orange, and calamansi, pomelo, okay? And even mga berries, strawberry, ganun. At saka for vitamin B6 and B complex, pwede din tayo sa banana, no? So, there are many sources of foods like fruits and vegetables, even yung papaya, mango,
And para hindi tayo ma-dehydrate, mga watermelon, ng mga fruits, para dehydrated tayo and prevent it quicker. So, we are to avoid yung mga unhealthy foods, high sugar, yung mga processed foods. Kasi this can lower our immune system. Yung issue din natin, avoid natin pag-iinom ng nakakalasing na mga alak, tsaka paninigarilyo, because this lowers our immune system. And one of our listeners, Doc, just needs a clarification. Sabi niya, Doc, sa measles, pinapakain daw po ng malansa para lumabas lahat ng measles. Ganon din po ba sa shingles? So far, as in my practice and sa studies, wala pa ako na-encounter na sinasabihan namin or sinabihan kami ng mga professors namin na kumain ng malalansa para lumabas. Unfortunately, totoo yan na kung kakain ka ng mga pagkaing malansa is nagtitrigger siya ng rashes. So, you are just adding to the insult sa katawan mo. So, if you want na mas mag-i-insure ka or gusto mong lalala yung condition mo, you will be eating these foods. So, we are even to avoid foods that will trigger yung kating. O, diba? Yung mga peanuts, mga nuts, or even chocolate. So, mga refined sugar or processed foods. So, we have to avoid that. And kahit yung too much red meat, yung karne, kasi it's pro-inflammatory. So, our body is already in a state of inflammation because of the infection. So, iwas talaga natin tayo yung makatabi. unhealthy foods, kahit yung karne at saka taba. Kasi ito ay nagkakadulot sa ating katawan na mag-lower. And another question, wow, I'm very happy to see a lot of our viewers sending in their questions. Maraming salamat po sa pagsubaybay this evening. And sabi po ng ating listener, I think because we mentioned kanina na ang, what do you call this, ang shingles, ay yan po ay reactivated chickenpox, pag bumabalik po yung virus. So I guess our listeners just need clarification, Doc. Sabi po nila, Doc, bumabalik po ba ang shingles kapag ito po ay bumalik na? So, may level 3 ba yan, Doc? So, level 2 po ang shingles natin, from chickenpox. So, bumabalik po ba yan ito? Okay, unfortunately, ang shingles, katulad ng chickenpox, pwede din siyang matulog ulit sa ating nervous system. So, pwede siyang bumalik yung shingles. So, kasi hindi talaga siya totally na-eradicate or nawawala, na may naiiwan at naiiwan talaga sa ating katawan, sa nervous system natin. And Doc Jerry, ano po yung inyong mapapayo sa mga kasama po sa bahay para maiwasang mahawa o makasama ang kalagayan po ng pasyenteng may shingles? So, protection is better or prevention is better than cure. That's why it is best na tayo or kasamahan natin sa bahay, dapat healthy talaga tayo. Iwasan yung stress, yung overwork, at saka yung pagkain natin, yung kinakain natin, dapat nutritious. And nag-exercisyo, okay? Nag-exercise tayo, tamang tulog, at saka magandang diet or nutrition natin. At the same time, we avoid going into crowds or mga taong may sakit. So, we avoid that para hindi tayo mawaan. Especially if may nakikita tayong may chickenpox siguro or mga rashes. So, try to avoid, especially kung nagtutubig siya. So, manunod, ano to, baka shingles to. So, pwede tayong mahawaan, magkaka-chickenpox tayo, and later on, may have shingles. And what is your final message, Doc Jerry, para po sa ating mga listeners, lalo na po yung iba sa atin na dumadaan po talaga sa ganitong klaseng situation, Meron po ba kayong spiritual takeaway para sa ating mga tagapakinig ngayong gabi? Okay, so in 3 John, verse 2 to 6, the sinabi dyan is, Beloved, I wish above all things that you may prosper in all things, even in health as your soul prospereth. So,
it would be the Lord's, it's the Lord's hope na all of us will be in good health. So even na spiritually full tayo, dapat physically full din tayo. So it is best that we would go with the Lord's hopes sa ating mga sarili na we will be healthy. So as much as possible, we do our best, no? We are not perfect, but we try to do the best that we can in all aspects of our life. So, in our kinakain natin. So, before we eat this, sasabihin ba natin, would this help me be better or be healthier? Or would it worsen my condition right now? So, kung matutulog ako ng maaga or matutulog ako ng late, would it help or not help me? Parang physical na lang natin. Pero, every time we do something, we remind ourselves kasi minsan nakakalimutan tayo. Ayan, napaganda po ng ating talakayan ngayon gabi mga kaibigan. Natutunan po natin na ang Shingo ay hindi po dapat ipagwalang bahala. Ngunit may lunas at paraan po para maiwasan ito. Dahil na lang po nagsabi mga kaibigan sa Biblia sa Jeremiah 30 verse 7. Sabi po nito, ngunit pagagalingin kita at inahamon sa iyong mga sinabad. Paalala po ito, mga kaibigan, sa gitna po ng sakit, sa gitna man po ng shingles o herpes, may pag-asa at gagalingin po sa piling ng ating Panginoon. Maraming salamat po kay Dr. Jerry Taniedo sa pagbabahagi po ng kanyang kaalaman sa tungkol po sa shingles. At maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig. And thank you so much for sending in your questions this evening. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalala walang masigigit pa sa pag-ibig ng ating Panginoon. Alagaan po natin ang ating mga katawan, mga kaibigan, because our bodies are the temple of the Holy Spirit. Hanggang sa muli, happy Sunday po sa inyong lahat. Stay healthy and stay safe. Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagamay sa kalusugan. Tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mo makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.
meters, you will arrive at your destination. Wala namang butas dito, ano sir? Diyan sa may gitna niyan mamaya. Pero may ano naman, may harang naman eh. Dito wala naman dito. You have arrived at your destination. Dito na sir. Ito na po sir. Sige sir, ingat po. Laglas po. In 40 meters, make a sharp right onto Padre Forestry. Saan ka nabuhay? Mahalakan sa Diyos ba o sa bansa lamang? Saan ka patungo? In 100 meters, turn right at the traffic light. Ay, nako. Ang layo pala nitong susunod natin. So, gawa na lang na po ng separate video po ito. So, yan. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat. God bless. Paalam po muna po sa